Isa itong e-commerce, dropshipping at saka affiliate. So, ang gagawin mo lang dito is i-launch yung business mo kung gusto mo magkaroon ng sarili mong e-commerce business. Tapos, i-promote mo siya. Magkakaroon ka ng profit, mag-earn ka automatic ng profit. Ang kagandahan dito is nasa isang platform. Kaya siya launch, promote, profit in one platform. Yan po yung napakaganda kay Drapigo. Since it's a form of e-commerce, dropshipping, and affiliate. But ano nga ba ang e-commerce? Para maintindihan ng karamihan ng e-commerce, ito po is a digital way of doing business that allow you to sell products or services online. So meaning to say, any products pala na ilalagay mo online through your website, ito ay isang e-commerce. Okay, regardless kung yung products mo is skincare, clothes, digital arts, or anything, which is ilalagay mo siya online at ibebenta mo online, yun yung tinatawag nilang e-commerce. Ang kagandahan sa e-commerce na to, it gives you a reach to the customers all over the world. O di kaya anywhere na merong internet connection, nationwide or worldwide. Yan po yung e-commerce. When it comes naman sa dropshipping, ito yung type of online business model. Okay, ito yung halimbawa, since online siya, let's say example e-commerce, where you can sell the products without keeping any inventory. So meaning to say, pag nagda-dropship ka pala, hindi mo kailangan ng physical na inventory o di kaya physical na products para ibenta. Ang kagandahan nito, dropshipping, hindi mo kailangan bumili ng inventory upfront para ibebenta mo siya. And one more thing is low startup cost. So ang investment mo dito hindi siya ganun kalaki kasi wala kang upfront na inventory na babayaran. Now, napakadaling i-start at saka minimal yung risk. Anywhere kung may mga platform, halimbawa kay Drapigo, gusto mong magkaroon ng mag-start ng business with Drapigo through dropshipping, napakababa po yung startup cost po nito at saka yung risk po niya napaka-minimal, napakadaling simulan. Ganun po siya. Naka-flexible din, very flexible kasi bakit po pwede mo siyang gawin anywhere, everywhere. So let's say student ka man, po pwede mo siyang gawin kahit in extra time, kahit housewife or even nagwo-work ka kung gusto mo ng side hustle. Dropshipping is the best thing na pwede mong gawin. Okay, ano nga ba ang dropshipping? Let's dive into what is really a dropshipping kasi hindi lahat ng nag-dropshipping is nagiging successful. Ito yung reality to. In terms sa traditional dropshipping, meron kasi itong process na hindi lahat ng alam natin na kapag nag-dropship, maging successful tayo at madali lang gawin. Okay. Ang platform ng dropshipping is napakaganda, pero kung titignan mo yung the way kung paano po mag-dropship, hindi po siya ganun kadali. Kasi bakit? Meron tayong process na gagawin paano mag-dropshipping. Okay, kung pag-uusapan natin yung traditional na dropshipping, kung ikaw yung gusto mong magkaroon ng dropshipping, unang-una, ang tanong is anong products ang iyong i-dropship. So, kailangan alamin mo yung product niche mo based sa customer segmentation mo. Let's say, example, household. Yung mga customer mo dito, usually yung mga bumibili ng household. Either ang gusto mong ibenta is skincare or electronics or accessories. Nasa sayo yan. So, now, any products na gusto mong ibenta, kailangan mo ng suppliers. Maghahanap ka ng suppliers para sa ganon, meron kang pagkukuhanan ng products. Okay, let's say meron ka ng products na gustong ibenta, meron ka na rin suppliers. Ang kailangan mong gawin next dyan is i-market. Okay, take note, no? When selling the products, sa kahit anong form of business, kailangan mo siyang i-market. Hindi ibig sabihin kahit traditional business yan, kailangan mo siyang i-market. Kahit nga services yung products mo, kailangan mo pa rin market. Sa madaling salita, kung meron kang business, nag-start ka na ng mag-dropship, meron ka ng suppliers, meron ka ng mga products, ibebenta mo siya. Saan mo siya ibebenta? Sa panahon ngayon, uso na po itong online. Pwede mo siyang ibenta through social media. Kung meron kang sariling website, sarili mong e-commerce store, kailangan mo gumawa ng mga ads para sa ganun, ibenta mo. May mga influencer or mga TikToker or mga YouTuber. Yan po, pwede mo siya lang i-reach out or else ikaw yung gagawa. So, there's an effort para magbenta. Now, the moment na nag-market ka na, may customer na bumili.
Okay, bumili yung customer mo sa minamarket mong products. Ang gagawin mo dyan ngayon, ikaw na nagdra-dropship, kailangan magpaluwal ka ng pera, bayaran mo yung suppliers. Kung how much yung product cost at saka yung mga shipping cost, kailangan bayaran mo si suppliers. Upang sa ganun, si suppliers, syempre, before niya i-ship yung product sa customer. The thing is, pupwede rin na yung customer is bayaran niya muna yung kanyang binili. Let's say, wala kang pera, wala kang malaking puhunan. Ito yung kagandahan sa dropshippers kasi hindi mo kailangan mamuhunan ng malaki. Pwede rin yung customer, bayaran niya muna yung binili niya. Pag na-receive mo na yung pera, saka mo bayaran yung suppliers. But the things nowadays, kung titignan nyo po, even ako, no, nagsha-shop ako online. I prefer usually pag ako bumibili is cash on delivery. Ayaw kong binabayaran muna yung products before i-deliver sa akin. Gusto ko yung products kailangan i-deliver muna sa akin. Ang tawag po dyan is cash on delivery, saka ko siya babayaran. Now, in this scenario, 95% or more na yung mga customer prefer po nila mag-shopping kung meron itong cash on delivery. So, kung ang customer mo cash on delivery nagbabayad, wala kang choice. Magpaluwal ka talaga ng pera. Kailangan mong bayaran yung suppliers. Para sa ganun, si suppliers, i-ship niya yung products mo sa customers, kung sino man yung customers mo. That's the time na ikaw, na dropshippers, kikita ka. So, sa madaling salita, kung titignan mo ang dropshipping, which is napakaganda yung platform, hindi mo kailangan hawakan yung inventory, hindi mo kailangan magkaroon ng malaking warehouse or any physical store. Nga lang, yung process ng pagda-dropship, kung ikaw yung student, kung ikaw yung housewife, or even ikaw yung nagtatrabaho, kailangan pagtuunan mo siya ng time. Ganon siya. Kasi, maproseso din. May suppliers ka, ikaw gagawin mo, bayaran mo yung suppliers. Para yung ganon, yung products na binili ng customers mo, i-ship ni suppliers sa customer. The moment na na-ship, ikaw naman, kikita. Ganon po yung proseso. Ano yung gusto kong i-explain po dito? When it comes po sa Drapigo, no? Since nabanggit ko kanina na napakagandang platform to, tinanggal po natin yung complexity ng dropshipping. Okay. Si Drapigo mismo, gumawa siya ng isang system na kung saan yung ganitong proseso, hindi na kailangang gawin ng mga dropshippers. Kaya kung mapapansin mo, kung ikaw yung student or housewife or somewhere na ikaw yung nag-i-start sa ganitong klase ng business, napakadali na lang. Kasi bakit? Tinanggal ni Drapigo yung suppliers. Okay? Wala nang kailangan supplier. So, hindi mo na kailangan isipin kung ano yung products na ibebenta mo. So, kapag wala ng suppliers, ikaw, pag may bumili na customer, ikaw naman, hindi mo na kailangan bayaran yung suppliers kasi wala ka nang binabayarang suppliers. So, pagdating sa shipping, ito, si Drapigo na ang nagte-take care. Hindi mo na kailangan isipin po yan. So, ang pagbebenta rin ng product, since same thing, nasa social media, magkakaroon ka ng sarili mong merchant accounts kay Drapigo, napakadali na lang magbenta. So, yung dating napakahirap kung paano mag-promote or mag-market ng products, okay, pinasimplify na rin ni Drapigo. So, madaling salita, kung titignan mo, si Drapigo, okay, the moment na ikaw ay nag-dropship sa kanya, bibigyan ka lang ng isang merchant account. Okay, sa merchant account mo, dito mo na pina-perform yung dropshipping. Nandito na rin yung e-commerce store mo. Nandito na rin yung inventory mo. Nandito na rin yung dashboard mo. Dito na rin yung monitoring mo. Napakadali na lang mag-dropship. Parang copy-paste na lang. Hindi mo na kailangan yung extensive na marketing. Kasi bakit? Si Drapigo mismo, gumagawa na yan ng marketing sa lahat po yan at sa cloud na po lahat ng mga dropshippers. So, the moment na yung customer, no, bumili sa iyong e-commerce store, ang gagawin ni Drapigo, i-deliver niya po yun automatic sa customers. So, hindi mo na kailangang isipin na kailangan mong bayaran si Drapigo para i-ship. Hindi na po yan. Real time po yan. Na the moment na may bumili sa e-commerce store mo, si Drapigo, ipapak niya po yun, i-ship niya po yun. Napakadali lang po siya na i-monitor at gawin. So, ikaw naman, the moment na siniship ni Drapigo sa customer, ikaw naman na nagdra-dropship, automatic po yun, kumikita ka na. So, hindi mo talaga kailangan magpaluwal ng pera para i-ship ni Drapigo yung product sa customer na binili sa'yo. Automatic na po yun. Kumikita ka in instant. Real time din po siya. Now,
Ang kagandahan po nito, ang gagawin mo lang is, let's say, cellphone. Wala kang laptop, it's fine, cellphone. Magkaroon ka ng cellphone. Ang kailangan mo lang dyan, cellphone at wifi. Okay, pwede mo siyang gawin anytime. So, let's say, kung halimbawa, student ka, may free time ka. Instead na nagbrowse ka, nagti-TikTok ka, kung ano man, it's not bad. Ang gawin mo, bigyan mo ng time, yung dropshipping. Housewife ka, meron kang free time. Okay? Instead na marites ka, marites, ano? Ito yung gawin mo, no? Pagkabalahan mo to, bigyan mo siya ng time. Napakadali lang, kahit saan mo siya pwedeng gawin. Okay, basta nakakonect ka sa internet, sa cellphone, sa wifi. Ganun siya. And a good thing kay Drapigo, ang dropshipping po dito is walang monthly subscription. Okay, hindi ka nagbabayad ng monthly subscription po yan. Napakadali lang po. Wala rin din diyan recruit. Hindi mo kailangan mag-recruit para kumita, no. Wala po tayong ganoon. Wala rin diyan yung mag-pay per ka para kumita. Hindi rin po tayo ganoon. No, more on dropshipping kasi ang ibinebenta po natin dito is products. So nagdra-dropship tayo ng products. Ang kagandahan niyan, hindi po ito compulsory na kailangan mo magbenta o di kaya magkaroon ka ng benta. Wala tayong quota, wala tayong target. Ang maganda kaya sa platform po na Trabigo, ano po siya, nakadepende sa'yo kung ano yung gusto mong income, nakadepende sa'yo kung magkano yung gusto mong ibenta, magkano yung gusto mong i-income, okay? Magkano yung time na gusto mong ilaan, nasa sayo po yan, free po yan. Ikaw yung bahala po doon. Hindi rin po ito nagre-reselling, Hindi tayo nagre-reselling. Nagdra-dropship po tayo. Well, reselling is a good business na po pwede kang mag-resell or anything. Pero like I have said kanina is dito po yung inventory po natin, wala po tayong physical na products. Nasa online lahat po niyan. Para maintindihan po natin is let's discuss regarding bakit pa tayo magre-reselling kung meron namang dropshipping. Ano ba yung difference between ng pagre-resell ng products at saka yung pagdra-dropship? Gusto ko i-explain mo siya para magkaroon tayo ng idea. Okay? So now, let me explain about dropshipping versus reselling. So sa dropshipping, meaning to say, no inventory hassle. So hindi mo kailangan mag-hold ng inventory. Not unlike sa reselling, kailangan mo mag-hold ng inventory. So kailangan mo magkaroon ng product. So kailangan mo ng puhunan. So pagdating sa dropshipping, minimal risk lang siya. Pagdating naman sa reselling, it's high risk because bakit? Kasi kailangan mo mamahunan. So kailangan mo sumagal. So ganun siya. Versus dropshipping naman, about sa delivery, wala kang overhead. So ang bahala dyan is si Drapigo. Kasi hindi ka na nag-ship. Correct. Now, pagdating sa reselling, so overhead mo yan. So kailangan mo siyang pagtuunan ng time, tao, and everything. Okay? Now, pagdating naman sa customer service, pagdating sa dropshipping, may nag-handle na tayo dyan 24/7. Pagdating naman sa reselling, yung customer service, lahat saklaw mo. So, kailangan mo magbayad ng overhead kung sino man ang pwedeng mag-handle niyan. So, kahit ikaw pwede mong gawin. yes, pwede mo siyang gawin. Pero yung time and effort, andito lahat. So, mauubos yung time and effort mo. Or else, kailangan mong kumuha ng employee mo para mag-handle ng customer service. The same time, kukuha ka rin ng employee mo para mag-handle ng delivery. So, ibig sabihin, overhead mo yan. Yan ang reselling. The same time, kung ayaw mo naman, ikaw lahat ang gagawa. So, Hassle. correct. Yan. Hassle siya. Now, bakit tinatawag siyang hard selling? So, meaning to say, so lahat ng product na meron ka pagdating sa reselling, you need to push them. Kasi alam mo kung bakit. Kasi, nasa yun na yung inventory, hawak mo yung inventory mo. So, hindi naman pwedeng matulog siya. Paano kakikita? Not unlike sa dropshipping, smart selling siya. So, pag sinabi siyang smart selling, easy also to scale. Kasi yung products mo naka-online. Naka-online na. So, wala kang inventory. Lahat ng product mo is nasa online. Tsaka nakikita kahit saan. Correct. Nationwide na nakikita yung products mo. Okay, Correct. nationwide na nakikita yung mga ibinebenta mo. Kapag nagre-resell ka, kailangan mo talaga mag-push. Pag hindi nabenta, yari ka. Yari Yes. yung puhunan. Yes, correct. O kaya yung different ng dropshipping at saka reselling. Correct. So, meaning to say, sa dropshipping, meron kang minimal risk. The same time, meron kang online platform. Correct. Napakaganda. Napaka-professional siyang tignan.
So, yun nga, I prefer talaga na bakit ka nga naman magre-reselling kung pwede ka naman mag-dropship. Correct. Di ba? Napakaganda yan. Okay. Ang tanong lang dyan is paano mag-start ng dropshipping kay Drapigo? So it's very easy. So just register your merchant account na Walang investment. wala kang investment, So, wala so kang real punan. time, right away po, pwede kong i-launch yung sarili kong e-commerce business. Correct. E-commerce store. Is stored na wala kang puhunan. So especially meron tayong mga student na gustong gawin yung side hustle na syempre wala silang masyadong pampunan, pwede nilang gawin yan. So para sa lahat ito. So website www.drapigo.com. So we have a free account so you can start your dropshipping business. Ano naman yung VIP account? VIP account naman, this costs 1499. Yes. Correct. Okay, meron din tayong fulfillment center. Correct, yes. Okay. So, pag-uusapan natin, what are the difference between the free account at saka yung VIP and the fulfillment center. Para sa ganun, is makita natin ano yung mga iba't ibang difference nila kung bakit kailangan kong mag free account or even mag VIP or even mag dropship, ganun siya. At the same time, one good thing po kay Drapigo, napansin ko siya. Meron siyang mga tutorial kung paano gawin yung dropshipping. So, dito naman nakikita natin siya sa drapigo.com, sa Academy tab po nila. Lahat ng mga kung paano gawin yung dropshipping, paano mag-affiliate, kung paano kumita at paano i-navigate yung merchant account. Lahat dito itinuturo niya. Which is a good thing para sa ganun. Every dropshippers natututo ng mabilis. Talang iba na yung digital ngayon. Okay, now ngayon dito is yung tanong ko kanina, what are the benefits between the free account, VIP, and fulfillment center? So now, sa free account, you can get like in a product purchase, you can get 10% discount. Okay. So now, versus VIP, you can get up to 20% product purchase discount. So yan ang kaibahan nilang dalawa. So, mas malaki yung discount kapag naka-VIP. Correct. So yung profit margin, they have the same profit margin because you do drop shipping. So parehas yan. Now, pagdating naman sa free account, hindi ka entitled sa affiliate program. Okay. Okay. Pagdating naman sa VIP account, you are entitled to affiliate program. Wow. And also, you have dynamic affiliate, grow and compound income lifetime. So meaning to say, sa 3 and number 4, may additional income ang mga dropshipper. Na naka-VIP. Yes, Pag correct. free account ka, hindi mo ito may enjoy. Correct. Okay, so now titignan natin ano ba itong affiliate program at saka yung dynamic affiliate na grow and compound kapag ikaw ay naka-VIP. So ang sabi rito, you can get up to 15 to 20% profit on every product dropship. So meaning to say, for example, nag-dropship ako ng soap na 50 pieces. Okay. So ang cost niyan is 6,487.50. Ito yung dinadropship mo, bumibili sa'yo. Yes, correct. Nag-dropship ako. Correct. So meaning to say, magkakaroon ako ng 15%. As a dropshipper, yan ang earning ko. So not bad. Kikita ka ng 972. Yeah. So nawala akong puhunan. Oh, Kasi kahit even naka-free account. yes, even free account magagawa mo 'yan. Including VIP account magagawa mo din siya. So yan yung benefits ng free and VIP. So now, ganun din sa ano natin sa lotion. So magkakaroon ka ng 20% dropshipping income. So now, for example, ang isang lotion natin is 429.75 multiply by 50, so that costs 21,000. So 20% of that, pwede kang kumita 4,297. We call this drop shipping. Okay. So ito yung pag nagdra-dropship ka, ito yung kinikita mo, which is not bad kasi kung imagine mo let's say naka free account ako. Diyan wala naman akong investment, nag-sign up lang ako, di kaya nag-register lang ako as a dropshippers. Tapos sinimulan kong mag-dropship, which is nakita ko napakadaling mag-dropship. Hindi mo na kailangan bayaran yung mga products every time na may bumibili.
So pag may bumibili, siniship lang ni Drapigo po yan. Correct. At the same time, the moment na siniship niyan, automatic real time na kinikita ko po to. Yes. It's not bad, no? Additional income, especially sa mga naghahanap ng mga side hustle, lalo na sa mga student o di kaya mga housewife. Or even sa mga employee na gusto ng side hustle, it's not bad. Napakagandang platform. Okay, ito namang affiliate referral program. So ito naman siya. Ibig sabihin ng affiliate referral program, every time na merong dropshipper na gustong gawin ang pagda-dropshipping dahil gusto nilang kumita. So na-refer mo siya in a friend. So ang sabi ni Drapigo, since na-refer mo siya, friend mo na gawin ang dropshipping, automatic, syempre may reward ka. Kasi once na nakapag-sign up siya ng VIP account, babayaran ka ng Drapigo, which is 150 pesos. So, no limit yan. Kahit ilan, kahit 20, 10, 30, 40. Okay to. So, ibig sabihin, every time na may sa-sign up, halimbawa, nag-affiliate ako, no? Nag-sign up na dropshippers, nag-VIP siya, no? Yes, Meron akong 150 doon. correct. So, kailangan yung account ko naka-VIP. Yes, of course. So, kung ako yung naka-free account lang, hindi ko to may enjoy Hindi mo siya may enjoy. So, yan lang, makaka-enjoy lang dyan is mga VIP. VIP. It's a good point din. So, ibig sabihin, kung halimbawa, pwede akong mag-start ng free account at the same time, later on, pag kumikita ako or na-realize ko na pwede pa pala ako kumita ng mas malaki, i-upgrade ko po, pwede Correct, kong i-upgrade. yes. Pwede mo siya i-upgrade. 5% dynamic, ito yung grow and compound income. Paano naman to? So, yung 5% dynamic grow and compound income lifetime po. So, ibig sabihin, if you are a dropshipper, affiliate and dropshipper, if you purchase, okay, 50 pesos of soap, for example, nag-purchase ka, automatic, meron kang 5% dyan. Okay. Yan, meron kang 5%. Ito yung purchase. Okay? So, halimbawa, ako yung dropshippers, bumili ako. Yes. Okay, let's say in 1 month dahil gumagamit ako, nag-usage ako ng let's say sabon. Gumagamit ako ng sabon, gumagamit din ako ng lotion. Every time na nagpo-purchase ako, kumikita dito yung nag-affiliate sa akin. Correct. Yung dropshipper, yung nag-refer sa'yo. Okay. Kumikita siya ng 5% sa product purchase. So, ibig sabihin, pag ako naka-VIP at nag-affiliate ako, meron akong 10 affiliate. No? At bumili sila ng products. So, out of purchase na binili nila, meron akong 5% doon. Yes, correct. So, ito pa lang isa soap purchase. How about naman sa lotion? Okay. So, malaki. Habang lumalaki yung amount, lumalaki rin ang kita mo. Regardless kung VIP pala to o di kaya free affiliate to, kumikita ka ng 5%. Yes. Nagko-compounding. Pag lumalaki yung binibili nila, lumalaki din yung income. Okay. How about itong affiliate dropshippers income? Kasama rito sa dynamic. So, for example, yung dropshipper, me as a dropshipper, Okay. so yung nirefer ko, shipper siya, nag-income siya ng 5,270. Isang dropshipper lang yun. Kumita din. Okay. 10 silang kumita. Let's say, sabihin natin same amount. Lahat sila kumita ng 5,270. So, i-multiply by 10. So, 52,700. So, yan yung kinita ng 10 VIP affiliate referral mo. Correct. Kasi referral mo. Mga dropshipper mo sila. Dropshippers mo. So, sa kinita nila, meron kang 5% again. Apart doon sa product purchase nila. Okay, now, how about naman doon sa free affiliate? Correct. So, the same thing, dahil dropshipper mo din sila, ikaw rin ang nag-refer. So, nagda-dropship sila. Ngayon, nag-income din sila. Doon sa income nila, automatic may kita kang 5%. Which is, itong dynamic income na to, hindi makukuha ng pag-free affiliate ka lang. So, kailangan mo magkaroon ng VIP account. So, lahat ng income na ito, pwede mo siyang makuha lifetime. So, ibig sabihin, kapag naka-VIP ako, regardless kung yung mga affiliate ko, o di kaya regardless kung ano yung mga dropshippers ko is VIP or free, kikita ako dito sa Yes. bawat kinikita nila. So, ibig Correct. sabihin, dalawa yung pwede kong kitain sa dynamic income. Yes. The moment na yung mga dropshippers na ni-refer ko, na nag-VIP or nag-free, na bumibili ng products, nagpo-purchase, kumikita ako ng 5%. At the same time, pag sila yung nag-dropship at kumikita
kumikita pa rin ako ng 5%. Correct. Doble, dalawa yung po pwede mong kitain. So, hindi lang. Tatlo ang pwede mong kitain. Okay. Eh kung halimbawa, ikaw nag-dropshipper ka pa, Oo, masipag yes, ka. correct. So, Kumikita ka ng separate. yes. Kumita ka, being sa'yo, alone, Mhm. nag-dropshipper ka, kumita ka. Mm. Apart from that, sa income ng mga dropshipper na na-refer mo, sa purchase sila, may 5% ka. And third income, which is yung income ng mga dropshipper mo, 5%. So, So, sa tatlo. 5%, dalawang beses. Yes, sa 5% dalawang beses. Tapos, apart doon, yung nire-refer mo, meron ka pang referrals fee Correct. na binabayaran sa'yo. Yes. It's very nice. Kasi, kung titignan mo pala, itong si Drapigo, napakadami yung po pwede mong kitain. Apart from ikaw yung nagdra-drop shipping, kumikita ka na. The same time, pag nag-affiliate ka rin, dumadami yung affiliate mo, nag-grow yung affiliate mo, nagko-compounding yung income mo. Kaya pala tinawag siyang grow and compound. Correct. Okay. Now, when we talk about fulfillment center, ito yung isa sa mga gusto kong itackle din. Ano ba itong fulfillment center at ano yung function ng fulfillment center sa company at paano ito kumikita? Unang-una, si Drapigo po, ito yung itong ginagamit nating system, yung merchant account, lahat to yung e-commerce, yung website. Okay, si Drapigo po siya yung nag-provide po niyan sa lahat ng mga dropshippers o di kaya mga affiliate. At the same time, lahat ng mga products ni Drapigo po, ang nag-handle po niyan, yung product inventory management po niyan, ang nag-handle po niyan, mga fulfillment center. Meaning to say, ang mga fulfillment center, ito yung mga part po ng Drapigo po natin. Ibig sabihin, meron tayong products na soap, lotion, serum, or anything later on na ilo-launch natin sa Drapigo, na ilalagay natin sa Drapigo. Ang humahawak po nun, nag-handle po nun, is yung mga fulfillment center po natin. The moment na yung dropshippers nagdra-dropship ng products o di kaya mga affiliate, no, may customer na bumibili sa kanila, nagpo-purchase sa mga dropshippers po natin. Ang ginagawa po ng system po natin from Drapigo itself, na-forward po yon real time sa mga fulfillment center. So let's say example, ikaw yung dropshippers, may bumili sa'yo na customers na track and record nun ng system natin, fino-forward po nun na voice, waybill sa mga fulfillment center. Now, ang ginagawa ng mga fulfillment center, pinapak po niya nun at siniship kay customer. So, meaning to say, ikaw pala talaga dito, wala ka nang ibang gawin. Hindi mo na binabayaran yung Drapigo every time na may bumibili. Wala kang binabayaran, wala kang nilalabas na pera diyan para bayaran yung products. Meaning to say, wala kang overhead. Walang overhead. Napakaganda, no? So, ang nagpapak at nag-fulfill doon, lahat ng mga yon is nasa fulfillment center na. So, lahat ng mga products nasa mga fulfillment center. Ganon siya. Diretso sa customer. Okay, napakaganda. Now, ang gusto kong maintindihan dito is ano yung fulfillment center natin? Paano siya kikita? Yung fulfillment center natin, sila yung pack and ship all orders, okay, sa mga customers, which is ang inventory mo dito dapat nasa minimum of 50,000 worth of inventory yung hawak mo sa warehouse. Ganun po ba yun? Yes, correct. So meaning to say kasi bakit ganon? Bakit malaki ang inventory na hawak ng fulfillment center? Kung halimbawa, meron siyang dropshipper na more than 10, more than 20, lahat sila nagdra-dropship. Correct. So Ang bilis nun. kailangan mai-forward ka agad. So sa customer. sa customer. So napakahalaga ng fulfillment center pagdating sa dropshipping. So siya ang nagpapak, so siya ang Nagsiship ng order. correct. So, ibig sabihin, yung laman ng centers niya, yung fulfillment center niya, dapat meron siyang products automatic doon. Correct. That should be a minimum worth of 50,000. Okay. It shows the sample here. For example, paano naman kikita si fulfillment center? Paano naman kumikita ang fulfillment center? So anyway, for example, meron siyang dropshipper. 50 na dropshippers. Nag-purchase ng soap, tagi-isa. So meaning to say, that equivalent of 6,487. Yes, correct? Correct. Now, so saan ang kita ni fulfillment center? So ang sabi rito, you have 30%
income. sa mga finulfill mo. Yes, sa mga So, ibig pinapil mo. sabihin dito, kapag meron kang 50 pieces na order no sa mga dropshippers mo or kasama na diyan yung mga dropshipper na bumibili or mga customer na bumibili Halo-halo sa na. dropshippers, kahit sino na yan, kung Yes. sino man yan. Basta merong order na bumibili sa mga dropshippers, ikaw na fulfillment center, ikaw yung nag-ship ng products na kung saan yung products na yon nasa inventory mo. Okay? Papunta Yes, sa mga customers. Customers. So doon, meron kang 30%. Correct. Potential income ng ating fulfillment center pagdating pa lang sa soap, 50 pieces is around 1,946. Ang laki, ano? Sa sabon naman is 429. Same Halimbawa, same scenario. same scenario. Laki. So 24,000 you can get 30% income. So you have 7,391. For example, you can get this one for in a daily basis or let's say in a week. Ito yung potential ROI. Okay. Ito yung it shows here na yung potential ROI mo is in a day you can get 13,638. So in a month you have half a million. So magkano ininvest mo? Laki, ang laki. Magkano ininvest mo? Balikan natin. 50,000. 50,000. So meaning to say kapag kulang na ang inventory mo, you need to adjust, of course. If you're selling worth 419,000, so magkano mag-a-adjust ka ng inventory mo diyan. So kailangan automatic meron kang i-ship sa customer. Correct. Dapat hindi ka nawawalan ng inventory. Yes, correct. Kasi unang-una, kapag may customer na bumili, example, at wala kang inventory nun, paano mo siya i-ship? Yes, So, correct. i-ship ng ibang fulfillment center. Kailangan mo siya, yes, at kailangan mo Kawalan siya mo na yun. mag-refill. Of course. Sa kailangan mo talaga ng inventory. Okay, sabihin na lang natin yung potential since we are startup. Let's say in a month, Correct. 1/4 of 409. Let's say 10% 10%. of 40,000. 400. So you have 40,000, not bad. As a 40,000 fulfillment center Sa isang buwan. sa isang buwan. Okay. So Worst case, kahit sabihin mong Worst case scenario, yes. 1%. Meron kang 4,000 in a month. Pero Yes. 1%, I don't think na 1% Hindi, is possible. kasi alam mo kung bakit? Hindi lang naman si fulfillment center ang nagbebenta. We have dropshippers nationwide. Correct. At saka dito, regardless customer ni fulfillment center yan, regardless kilala niya, kailangan niyang i-ship every order. Yes. Ganon siya. So actually, ang 50 pieces in a month, mahina ito mababa ito sa sabon natin ngayon. Kung titignan mo when it comes sa sales, ang 50 pieces in a month, napakababa po yan. So even though sabihin natin is 30 pieces or let's say 25 pieces in a month, only in a month, that would be around still 200 to 100,000 in a month. Napakalaki pa rin. So ang bottom line yan, before pala maubusan ng inventory, dropshippers natin, nagkakaroon tayo ng auto refill. Kung baga Yes. nag-auto refill. Ang isa sa mga maganda sa mga fulfillment center, let's say example, meron tayong soap, lotion at saka serum. Meron tayong 3 klaseng soap. Sa area ng fulfillment center, let's say hindi mabenta yung isang soap. Okay? Let's say worth 10,000 na products ng soap, hindi mabenta. At sa kabilang fulfillment center, mabenta yung soap. Ang gagawin ni Drapigo, itra-transfer niya yung inventory ni fulfillment center na hindi mabenta na products sa mga fulfillment center na mabebenta, na bumebenta. So meaning, kinoconsolidate Kino-consolidate niya. Okay. Tapos, ang gagawin ni Drapigo dito is kung ano yung mabebenta na products ng isang fulfillment center, yun lang yung ide-deliver o di kaya yun lang yung i-ship niya sa fulfillment center niya kung ano yung mga best-selling lang. So, ang kagandahan dito, yung possibility ng movement ng products, hindi ka magkakaroon ng mga aging o di kaya hindi ka nagkakaroon ng stocks na tumatagal. Kung baga, ang inventory mo, we make sure na si Drapigo, ang ibinibigay sa yung inventory, yung mga fast moving lang siya. Ganon siya. Wow. Anyway, that is all about dropshipping with Drapigo. Kung titignan po natin, napakagandang concept yung yung pagdra-dropship. Unang-una is walang hassle, napakadaling gawin, hindi mo kailangan mag-put up o di kaya mag-invest ng malaking pera. Kung baga nasa low risk po talaga siya, low to no risk.
pwede mong simulan right away, pwede kang mag-dropship right away, at pwede kang kumita right away. Ganun siya. Sa mga fulfillment center naman natin is napakaganda rin, lalo na sa mga nag-i-start. Okay guys, thank you so much sa time at panonood ng presentation, and happy selling.